Ito naman yung dalawang player ngayon na nakikita na magbibigay talaga ng malaking threat pagdating sa defensive depth ng LA Lakers na pwedeng magbigay sa kanila ng pagiging champion contender ngayon sa Western. Dahil sa pagiging defensive anchor at support ng mga to, kung ang Lakers merong trio core, meron din silang defensive duo na magiging malaking tulong araw para sa championship run nila. Malinaw kasi ngayon ayon sa mga analyst ang pagkuha ng Lakers kay Marcus Smart yung pag-address nila mismo sa malaking pangangailangan nila pagdating sa point of attack defense, lalo na pagdating sa mga backcourt. Hindi lang naman dyan aasahan itong si Smart, may physical defense, mindset at toughness na madalas naman talagang na-highlight pagdating sa usapang Marcus Smart kahit nung nasa Boston pa yan. Dahil mismo kay Smart nakikita na nasolusyonan na ngayon ng Lakers ang problema nila last season pagdating sa mga elite guard stopper. Wala silang naging stopper nun pagdating sa mga elite at veteran point guard sa lineup ng kalaban o kahit mga shooting guard pa. Meron silang Finney-Smith, Jordan Goodwin, Vanderbilt, pero hindi nga raw naging sapat yung presence ng mga yan pagdating sa mga team na merong mga elite guards tulad ng Timberwolves, Warriors at iba pa. Kaya nga veteran defender talaga ang hinabol nila ngayon at nakikita naman na nagiging positibo ang outcome dito kay Marcus Smart pagdating sa perimeter depth nila. May isang komentary ang nagsasabi since nang mapunta itong si Marcus Smart sa Lakers, meron na silang defensive anchor sa second unit at sa late game lineup nila. Sa ngayon, nag-average itong si Smart ng 8.8 points, 1.5 rebounds, 2.5 assists at 50% field goal. Hindi na rin masama talaga sa pagiging defensive anchor nito sa lineup ng Lakers. Si Vanderbilt may magandang wingspan, athleticism, kayang mag-switch sa iba't ibang position, rebound, steal, contribution. Kaya sobrang ganda ng nagiging kombinasyon nga raw nito para dito kay Marcus Smart at DeAndre Ayton na mas lalong nagpapalalim sa defensive depth nila. May on-court, off-court data na nagpapakita na kapag kasama nga raw itong si Vanderbilt sa loob ng court, bumababa ang defensive ratings ng Lakers o nag-i-improve pa sila lalo dahil sa hustle at pagiging aggressive nitong si Bando sa depensa. May ilang pagkakataon pa tulad nga ngayon sa nangyaring laban nila, ang Lakers merong defensive rating na 114.8 ngayong regular season dahil nga kay Vanderbilt. Sa buong regular season nila na to ang hustle niya sa boards at quickness para makabalik sa transition mahalaga, lalo na kung may mga elite guards o small forward na may iba't ibang look sa kalaban. Defensive sa baseline kahit hindi siya huge scorer, ang defensive identity niya yung isang malaking bahagi para makabuild ng defensive culture sa lineup ng Lakers. Kaya yung versatile sa pagiging defensive player nitong si Smart at Vanderbilt ngayon sa Lakers ang isa sa pinakamahalagang element nga raw para sa championship teams. Kaya nakikita na yung pagkakaroon ng Lakers ng Smart at Vanderbilt sa lineup yung nagpapalalim lalo ng defensive manpower ng Lakers sa isang season. Kung may ma-injury o sa load management, sobrang importante nga araw talaga ng depth. Better defensive matchup sa playoffs, lalong mahalaga yung ability na mag-match up sa top scorer at big possession yung mga to. Kaya ang duo nitong si Smart and Vanderbilt ang nakikitang may kakayahan para maging sagot sa ganitong demands sa magiging playoffs run ng Lakers. Sa kabilang dulo, suspendido ng isang game itong si Morant. Tinanong lang naman kasi siya sa interview. Masyadong suplado itong si Morant. Sinisi pa yung coaching staff nila na dahilan sa pagkatalo nila kontra sa Lakers nung naraan mga parekoy. Dahil dyan din mismo sa report ngayon, sinasabi ni Shams na may lumulutang ngayon na tensyon sa pagitan nitong si Ja Morant at sa bagong head coach nila, lalo na nga raw pagdating sa rotation plays at sa role nitong si Morant sa Memphis. Sa 6 na laro nitong si Ja Morant ngayong season, may average yan na 20.8 points, 6.7 rebounds, 3 rebounds per game. May mga notes ngayon na may career low yan, madalas dahil sa playing minutes niya mula sa 28.5 minutes per game at shooting efficiency na bumababa mula sa 3 hanggang sa field habang nag-uumpisa ang regular season nila. Sa post-game interview, paulit-ulit niyang sinasabi na go ask the coaching staff nang tanungin siya kung ano ang pwede niyang gawin nang mas maging mabuti yung laro ng team niya. Kaya ngayon, mas lalong nagkakaroon ng tension sa locker room ng mga to. Kaya hindi nawawala ngayon sa mga report yung possible na mangyari mismo
ang trade request dito kay Morant, lalo na kung lalala pa yung tension ng mga to sa isa't isa. May mga report na ngayon na may mga teams na ang nakamata sa sitwasyon nitong si Morant sa Memphis. Ito ngayon yung big name na inaabangan at binabantayan at sinusubaybayan na kung ano yung magiging sitwasyon nitong si Ja Morant sa Memphis Grizzlies. At kung maaaring magkaroon talaga ng trade habang dumadaan ang regular games para dito sa Memphis Grizzlies ngayon.